direktahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Exclusive, mga gustong maging pulis at ma-promote, nagkagulo sa Napolcom. Mga bus sa EDSA na walang pintura ng plaka sa bubong at ibang bahagi ng sasakyan, pinagsisita na. Oil price rollback ng ilang kumpanya, inu-question, huli ng araw, kulang pa. Tigil sa serbisyo ng ilang ahensya ng gobyerno, tataas na rin. Dahil sa dami ng mga nadedengge, paggamit ng dengue test kit sa mga health center, pinag-aaralan na ng Quezon City Health Office. Bata sa Ilocos Sur, patay matapos namang tamaan ng meningococcemia. Sa Amerika, pagbagsak ng entablado sa isang concert, buhang-kuha sa cellphone video. Jackpot sa Grand Lotto, aabot na sa 100 milyong piso. Aljur Abrenica, nagsalita tungkol sa pagkakasangkot umano niya sa rambulan sa sinihan. Nakauna-unahan niyang pagbisita sa Pilipinas, Hollywood socialite Paris Hilton, tinumog pero nawalan ng 2 iPhone. Gabi po, nauwi sa Stampede ang pamimigay ng mga application form sa National Police Commission sa Makati kanina. Para po ito sa mga gusto magpulis at pati sa mga pulis na nais naman ma-promote. Pero sila na ehemplo dapat ng disiplina, kuwang-kuha ang pag-uunahan at pagbabanyahan. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Ito ang kuha ng isang amateur videographer kaninang umaga nang magkagulo sa tanggapan ng National Police Commission NCR sa Kasinta Building sa Makati. Ang 2 aplikanteng pulis na ito, inakyat na ang canopy ng gusali para silipin ang sitwasyon sa loob ng tanggapan. Ang isang ito naman, inakyat ang reangas na bakod at hindi basta bumaba sa kabila ng pagsita sa kanya ng mga gwardya. Ngayong araw itinakda ng Napolcom ang distribution ng mga application forms para sa mga nagnanais na maging pulis. Kasabay ang application for promotion naman para sa mga pulis na nasa serbisyo. Humantong sa kaguluhan ng proseso matapos na mag-unahan daw ang mga aplikante at pulis na humigit kumulang sa 4,000 ang bilang. Umulang kanina, nagkagulo. Okay. So lahat sila, nagpasukan lahat. Hindi namin malaman kung sino ngayon nauna. Dala ng bugso ng tao at walang habas na tulakan, nagiba ang main entrance door ng tanggapan, pati na ang salamin sa tagiliran. 3 kataong nasugatan na agad din namang nalapatan ng lunas. Umigay po yung salamin eh. Sa dami po ng aplikante. Karamihan daw sa mga aplikante bukod sa puyat at dito na nagpalipas na magdamag galing pa sa mga probinsya. Kaya't ng aming hinga ng paliwanag, halos mapatira na ng ugat sa leeg para ireklamo ang umanay di patas na proseso ng Napolcom. Nakagulo po kami. Walang system. Bulok talaga po, sir. Mabagal po. Dapat po, priority muna. Kami muna mga civilian. Bago na yung mga pulis na sila eh. Kasi kami mga walang trabaho, kailangan namin ng trabaho. Pero ayon sa Napolcom, patas ang proseso. Aminado ang Napolcom, hindi nila kayang i-accommodate ang bulto ng tao na dumagsa kanina. Dulot daw ng kakulangan ng pondo at computer. Pero ayon sa Napolcom,
Tutal, pagpupulis naman ang papasukin ng mga aplikante. Sana raw nagpamalas na ito ng disiplina na unahin anila sana sa pila. Itong mga uniform, pag sinabi mo pumipila sila. Oh. Dalawang linya, nakapila na sila. Yung alam mo yung mga entrance, ayun na sumunod. Meron nga nakikipagsuntukan na rin sa labas kanina eh. Hindi naman namin kasalanan yun. Nagdagdag ng personnel ang Napolcom, nangako rin sila na sa pagpapatuloy ng application form distribution sa mga susunod na araw, maaasikaso na nila ang libu-libong aplikante. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Nagsisita na ng MMDA ang mga bus na walang pintura ng plaka sa bubong at sa ibang parte ng sasakyan. Bahagi pa rin ito ng vehicle tagging scheme na pangontra raw sa mga kolorom na bus at mga pasaway na driver. Mula sa Commonwealth Avenue, Nakatutok Live si Steve Dainisan. Steve? Mel, hindi pa muna pinagmulta yung mga bus na lumabag sa vehicle tagging scheme. Dry run pa lang kasi, Mel, yung ipinatutupad sa buong linggong ito. Pero yung MMDA, Mel, sinimula na yung paninita dun sa mga city buses na bumiyahe kanina sa EDSA dahil sa kabila raw ng mahabang panahong palugit hanggang ngayon na hindi pa rin nakakapagpapintura ng kanilang mga plaka sa harapan, sa likuran, sa magkabilang gilid at maging sa bubungan ng kanilang mga bus. Inobserbahan ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang mga bus na bumiyahe kanina sa EDSA. May mga sumunod. May mga pasaway. 7 buwan na raw ang binigay na palugit ng MMDA. Bukas pa ito bukas pa mayayari yun kasi coding bukas to, bukas ikakabit. Ang ibang mga bus naman, nakapagpapintura nga, di naman sinunod ang itinakdang sukat kaya pinara pa rin. Yung sa harap, mali, halika. Yung sa plaka po? Halika. Apo, sir. Apo, sir. Yung kulay yellow po. Ayon sa MMDA Resolution number 11-02, dapat 200 by 400 mm ang sukat sa harap, 900 by 1,200 mm naman sa bubungan at 300 by 400 mm naman sa likuran at magkabilang gilid ng bus. Kulay dilaw dapat ang pintura sa mga bumabiyahe ng EDSA, habang orange naman sa mga hindi dumadaan sa EDSA. Yung mga sizes ng mga painting medyo maliit dun sa iba. So, mas payag kami dun sa oversize kaysa sa undersize. Nagbibigay tayo uli ng mga pamphlets ngayon para makakomply sila. Makikipag-ugnayan na rin daw ang MMDA sa LTFRB. Kaugnay naman sa pagpapatupad ng polisiya sa pagkakaroon ng advertisement sa mga bus. Mangyari kasi kahit yung iba nakapintura na yung plate number sa gilid, hindi pa rin ganong maaninag dahil nga sa nakapalibot at tadtad ng mga advertisements. Gaya halimbawa ito, hindi na nasunod yung tamang kulay, naging puti na, imbes na dilaw, yung dapat sanang background ng pintura. Karamihan sa mga bus driver na nakausap ng GMA News, walang angal sa bagong patakaran. Baka malalaman kung sinong kolorom o sinong legal talaga. Kaya niya malilinis. Oo, laking bagay sa amin kasi legal kami. Pabor sa amin po yan, sir. Halimbawa, yung mga may mga tao dito, aksidente, makikita agad yung plate number. Ayon sa MMDA, malaking tulong ang vehicle tagging hindi lang laban sa mga kolorom na bus sa sakyan na trapiko. Pananggaring daw ito sa mga krimen. Noong Enero lang, isang bus ang pinasabog sa EDSA sa bahagi ng Ayala Avenue. 4 ang namatay habang 14 ang nasugatan. Mas madali raw sanang natukoy sa pamamagitan ng CCTV kung saan sumakay ang salarin kung may malinaw na pagkakakilanlan ng bus. Malaking tulong din daw ito para malutas ang mga reklamo ng mga pasahero. Ano po, may na-hit and run. Mas dali pong makakilala kung sino po yung nakapanggap. Madali may report kasi meron ding nakalagay na number eh. Sa Oktubre, susunod na rin sa vehicle tagging scheme ang mga cargo truck, provincial bus, tourist o shuttle bus, school bus, public utility jeepney at taxi. Mel, paalala dun sa mga bus company, kinakailangan na hindi mas maliit dun sa itinakdang sukat ng MMDA yung pagkakapintura ng inyong plaka sa inyong mga bus. Dahil kung magkagayon, Mel, ay pagmumultahin pa rin kayo ng 500 pesos para sa first offense at posible namang irekomenda para sa suspensyon o kanselasyon ng inyong prangkisa. At sisimula na yan yung panguhuli ng MMDA sa susunod na linggo. So far, Mel, ay nasa 80% naman daw yung compliance ng mga bus company. Kinakailangan lamang daw baguhin yung sukat ng ilang pagkakapintura ng plaka sa ilang mga bus. Mel? Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Malaki-laki ang ini-rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, pero reklamo ng ilang tsuper, kulang na daw atrasado pa ang rollback ng ilang kumpanya. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Nitong Sabado nagsimula magpatupad ang independent oil players ng rollback. Pero ang Big Three kaninang madaling araw lang sumunod. Reklamo ng transport groups, huli na nga, kulang pa. Base raw kasi sa kwenta ng DOE noong nakaraang linggo, 2 pesos dapat ang rollback. Monday to Wednesday po, nakita ko natin on the average, no, pwede na po silang magbaba. Noong Huwebes at Biyernes po, nakita ko natin medyo tumaas na kaunti. Sa pinal daw na kwenta ng DOE, lumabas na 1 peso at 80 centavos per liter ang dapat na rollback sa diesel. Pero 1 peso at 70 centavos lang ang bawas presyo ng Big Three. Sa gasolina naman, 1 peso at 68 centavos daw ang dapat na rollback. Pero kulang ng halos 20 centavos ang ipinatupad ng ilang oil companies. Sa pag-aaral daw ng piston, lumabas na kumita pa ng karagdagang 104 million pesos ang oil companies na dapat sana'y perang natipid ng taong bayan. Kahit sentimos lang ang diferensya niyan, ano yan, translated yan sa milyones na sobrang kita. Apila ng piston sa Pangulo, imbestigahan ang umano'y pandaraya sa presyohan. Kung kaya raw ng independent oil players na magbaba ng mas malaki, kaya rin daw dapat ng Big Three. Ang total nga raw nag-rollback ng 2 pesos at 25 centavos sa diesel, 2 pesos naman sa gasolina. Kaya ang Pasang Mazda magsasampa rin ng reklamo. Ito ilalaban ho namin ng puspusan to. Para malaman lang natin yung makatarungan may presyong pagtaas, makatarungan may presyong pagbabang ginagawa ng... Panawagan naman ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, i-boycott ang mahal magbenta. Kung sino yung pinakamatas ng presyo, ang ating mamamayan, huwag na kayong magkarga doon. 1 linggo, 2 buwan na hindi natin tangkilikin yung produkto, yung pinakamatas. Tignan mo, magbababa rin yan. Nakasaad sa Oil Deregulation Law na dapat nakabatay sa world market price ang presyong ipapatupad sa mga gasolinahan sa bansa. Wala mang ngipin ng DOE para parusahan ang mga kumpanyang lalabag sa batas na ito. Mayroon naman tinatawag na DOE-DOJ Task Force kung saan maaaring lumapit ang mga may reklamo sa presyo ng petrolyo. Ito na ang 2 beses ngayong taon na may pagkakaiba sa kwenta ng DOE at ipinatupad na price adjustment ng oil companies. Sabi ng DOE, may laban po, no? Basta meron tayong ebidensya na mapapatunayan na sila po ay walang basehan sa paggalaw ng presyong langis. Bukas naman ang Pilipinas Shell na magpaliwanag sa DOE at makipag-usap sa mga transport group kung bakit mas mababa ang ipinatupad nilang rollback. There are other factors that come into play, katulad nung increases or decreases in raw material, in freight cost, in cost of ethanol, in cost of CME. So madami pang ibang bagay na sinasama namin because we are a refiner. Sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag ang ibang oil companies. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.